Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, October 9, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa gitna ng sigalot na pumutok sa Israel, 7 Pilipinong napaulat na nawawala, hindi pa makontak hanggang sa ngayon. Ang originally 5 million. Alegasyon ng ruta for sale at iba pang korupsyon sa LTFRB, isiniwalat ng dating assistant ni Chairman Guadis. Dahil sa issue, hepe ng ahensya, sinuspindi na ng Malacanang. Samantala, libreng sakay sa bus at jeep, ibabalik sa Nobyembre. At sa ating balitang showbiz, Piolo Pascual, ready ng manakot sa bagong horror movie. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi bababa sa 2 Pinoy ang ginagamot matapos madamay sa sigalot na pumutok sa Israel nitong weekend. 7 OFW naman ang hindi pa rin makontak at matukoy ang kinaroroonan. Dahilan para mabalot ng pangamba ang Pinoy community doon. Ang Balitang A to Z mula kay Ian Maghanoy. Kung dati ay kampante pa ang mga OFWs sa Israel na sina Glyza at Lourdes na kaya silang ipagtanggol ng Iron Dome ng puwersa ng gobyerno doon laban sa mga missile, ngayon kailangan na nilang magsarado ng pinto sa kani-kanilang tirahan at pinagtatrabahuhan sa Tel Aviv sa tuwing tutunog ang sirena. Narinig mo yan, Ma! Mama! Ang tunog na ito, indikasyon ng gobyerno ng Israel na kailangan na ng mga taong magtago sa kani-kanilang bomb shelter upang makaiwas sa panibagong pagsabog sa di kalayuan. Merong mga dating war na po akong na-encounter pero ito po talaga yung nakaramdam kami ng takot. As in, tataasan ka ng balahibo. Kasi po yung dati, parang nakadepende kami sa Iron Dome sa mga army ng Israel. Pero this time po talagang yung anytime, pwede kanilang barilin. Ngayon, ang kalaban namin ay mismong katabi na namin. Hindi na pulis ang tigapagtanggol. Ikaw na mismo sa sarili mo magtatanggol dahil katabi mo na yung kalaban. Hindi mo alam kung nasa tabi mo, nasa likod mo, hindi mo na rin alam. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang pagpapaulan ng rockets ng militanteng grupong Hamas sa Gaza Strip. Pero sa pagkakataong ito, mas malapit na ang banta sa kanilang buhay. Kalmante kami dahil very strong ang mga pulis at saka ang army dito. Pero ngayon na napasok na kami, andun na po yung takot namin. Mga bahay po, kailangan po talagang isarado kasi kumakatob din po sila sa mga bahay. Papatayin ka na lang, babariling ka na lang basta-basta. Dahil dito, aminado ang Department of Foreign Affairs na may posibilidad na madukot ng Hamas ang mga Pinoy doon sa gitna ng sigalot. We cannot discount the possibility, but again, I don't want to be an alarmist. They're not targeting Filipinos. Pero paniniguro ng ahensya, hindi naman daw tinatarget ang mga Pilipinong nasa Gaza Strip, partikular na ang mga Pinoy na nakapang-asawa ng mga Israeli. However, one thing we have noticed is that Filipinos who are in the region are well respected. In Gaza, for example. Sa huling update ng DFA, 29 na Pinoy na ang napaulat na nawala. 22 dito ang nasa gitna ng Israeli Security Forces. Isa sa kanila ang isinugod sa ospital matapos masugatan sa rescue operation, habang isa naman ay ginagamot pa rin matapos makalanghap ng usok. 7 Pinoy naman ang hindi pa rin natutukoy ang kinaroroonan at hindi pa rin makontak sa telepono o social media. Habang inaalam pa rin ng Labor Attaché and Welfare Officer kung isang Pinoy nga ba ang hawak ng Hamas sa Gaza base sa isang video na kumakalat online. Sa ngayon, nagkakasana ng repatriation plans ang Embahada ng Pilipinas sa Israel kahit hindi pa naman raw ito hinihiling ng mga Pinoy doon. We set up the Task Force Israel 24/7 help desk to account for OFWs in the affected areas. So we right now currently we are in the process of assisting 25 OFWs and their families. And when I say assisting, I mean to say
finding them or keep putting them, placing them in safer ground. Inatasan na ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyernong siguruhin ang kaligtasan ng lahat ng Pinoy doon. Kinundi na rin niya ang naturang pag-atake at nagpaabot ng pakikiramay sa mga inosenteng biktima. Una nang nag-abiso ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na mariin nitong nirerekomenda ang pagpapaliban ng flights mula sa Pilipinas papuntang Israel hanggat hindi pa humuhupa ang tensyon. Binigyan din itong nananatiling bukas ang Ben Gurion International Airport sa Israel para sa lahat ng lilipad pabalik ng Pilipinas. Nagbukas na rin ito ng 24/7 hotlines na sasaklolo sa mga Pilipinong naiipit sa sigalot doon. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Napalitan ng dahas ang Masayasanan Jewish Festival sa Israel nang magpalipad ng libo-libong rocket ang Hamas militant group sa lugar. International community nagpakita ng suporta sa bansang Israel. May Balitang A to Z si Billy Torres. Israel will respond with determination and force to their unprovoked war crimes. Nagdeklara ng gera ang Israel matapos ang sorpresang pag-atake ng Palestine militant group na Hamas nitong weekend. Hindi bababa sa 700 individual ang patay, kabilang ang mga sibilyan mula sa iba't ibang nasyonalidad. Sa kasagsagan ng Jewish Festival, libu-libong rockets ang pinakawalan ng militanteng grupo na sinubukan namang harangin ng Israel ng missile. Katulad ng babae sa video, higit 100 ulat pa ng pandurukot ng Hamas ang kinumpirma ng Israel Defense Forces. Malaking bilang din ng Hamas ang pinaniniwalaang nakapasok sa kanilang teritoryo. Para mapigilan ang panloloob, nagpadala na ng pwersang militar ang Israel sa border ng Gaza. Dahil sa pag-atake, sunod-sunod ang naging pagkondena ng international community sa grupong Hamas. These are war crimes. Blatant, documented war crimes. Si House Committee on Human Rights Vice Chairperson at si BAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva nanawagan ng dasal at kapayapaan habang agad namang nangako ng tulong ang US sa Israel. That the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. Sa pagtataya ng United Nations, mahigit 123,000 na ang mga na-display sa Gaza dahil sa sigalot. Kaya't nanawagan na rin si UN Chief Antonio Guterres ng diplomasya para sa agarang pagpapahupa ng gulo. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Dito sa Pinas, nagbabanta ng malawakang tigil pasada ang transport group na Manibela dahil sa umano'y pagbebenta ng mga special permit at ruta ng LTFRB. Sa harap naman ng mga alegasyon ng korupsyon, sinuspindi na ng Malacanang ngayong gabi ang hepe ng ahensya na si Chairman Guadis. Narito ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Laban! 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 Omet tuta! Omet tuta! Sobra, umaabot yan hanggang Malacanang. Abot umano hanggang palasyo. Ganito isinilarawan ni Jeff Tumbado kung gaano kalalim ang korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang ahensya na minsan niyang pinagsilbihan. Si Tumbado ay isang mamamahayag na naging empleyado at executive assistant sa opisina ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis III. Ang kalakaran, ayon kay Tumbado, mga permit at ruta for sale. Sa akin lang tinatawag ko, ruta for sale, PA for sale, kapalit ng ayos ng papel. Kumbaga, priority ka. Ang halaga ng transaksyon, aabot ng milyones. Ang kita originally 5 million. Hindi siya one down. Kumbaga, 50-50 una, tapos pag nandun na, kumbaga kaliwa. Anya, nagsimula ito sa isang pakisuyo. Pakisuyo sa akin na ito, may pupunta, asikasuhin mo. Ayun, hanggang sa halos araw-araw may mga ganyan na akong nilalapitan, ako ang binubulungan. Dahil umano sa korupsyon, September 15, nag-resign na si Tumbado mula sa LTFRB. Kapag ikaw operator ka, gusto mong makuha itong daan na ito, lalo na sa probinsya, magre-request ka, modification of route. Tapos kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasa iyan, kahit hindi pwede, hanapin mo ako. Tapos
Yun na. Ang grupong Manibela naman na direktang apektado ng isinisiwalat na korupsyon nagbanta ng tigil pasada sa darating na Lunes. Kung yun ang gusto nila na ayaw na nila kaming i-extend dahil yan ang panakot nila na hanggang December 31 na lang kami. Nationwide transport strike, transport protest, hindi lamang po ito tigil pasada, dadalhin na namin hanggang Malacanang aming mga unit. Hiling nila mapanagot ang mga nasa pwesto na nanggigipit sa kanilang hanay. Kung hindi magre-resign si Guadis, si Secretary Bautista at yung mga taong involved po dito at yung aming prangkisa na pinuputol po ninyo na pinagkakakitaan lang sa tuwing kami ay magre-renew. Yung takot na ibinibigay ninyo sa aming kasamahan, sa aming sektor na araw-araw. Ilang oras lang matapos ang revelasyon ng umano'y korupsyon, agad na sinuspindi ng Malacanang si Guadis bilang chairman ng LTFRB. Agad raw na magsasagawa ng sariling investigasyon ng palasyo ukol sa mga aligasyon, lalo't hindi anila kinukonsinte ng Marcos Jr. administration ang ganitong klaseng maling gawi. Sa panig naman ni Guadis, una na nitong sinabing nananatiling patas sa paglilingkod ang ahensya. Iginiit rin nitong handa nitong harapin kung mayroon man raw reklamo laban sa kanya dahil malinis ang kanyang kalooban. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, kasabay ng mga issue sa LTFRB, inanunsyo ng ahensya ngayong araw na ibabalik na ulit ang libreng sakay program sa November hanggang Disyembre. Sa presscon nga kaninang umaga, sinabi ni LTFRB Chair Teofilo Guadis na bukod sa bus ay magkakaroon na rin ng libreng sakay sa mga pampublikong jeep sa buong bansa. Nasa 1.3 billion pesos ang kanilang inilaan na pondo para sa libreng sakay at posibleng umabot ang programa hanggang Enero kung makakakuha ng karagdagang pondo galing sa Transportation Department. Ito pong buwan na ito, ilalabas na ho namin yung pera. Ibabalik po natin ang libreng sakay. Uunahin po natin ang Metro Manila. Kasama po ang mga jeepneys. Hindi ho katulad noon na nalimit lang sa carousel. Ngayon po, pati mga jeepneys kasama po sa libreng sakay. Nananawagan naman ang mga transport group sa LTFRB, DOTR at Land Bank na bilisan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper at operator. Ayon sa mga grupo, nasa 70% ng mga tsuper sa buong bansa ang hindi pa nakatatanggap ng naturang ayuda para maibsan sana ang epekto ng mataas na bilihin sa araw-araw. Kaugnay nito, tiniyak naman ng LTFRB sa lahat ng tsuper at operator ng PUV na sisikapin nilang makumpleto ang pamamahagi ng ayuda bago matapos ang Oktubre. Matatandaang nasa 6,500 pesos hanggang 10,000 piso maaaring matanggap na ayuda ng mga tsuper galing sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Almost 70% ang wala pang nakukuhang subsidy. So sana po mapabilis po ito at nawagan po ako sa ating Chairman Guadis, sa ating Secretary Jaime Bautista at sa Land Bank na sana matapos na po ito para naman mahibsan po ang paghihirap po ng hanay ng transport sectors, lalo-lalo na po yung mga operators natin nationwide. Paumanhin po sa mabagal na kung minsan nadidelay po yung pag-release, pero sinisikap po namin na makumpleto po lahat ito hanggang sa pangalawang linggo po ng Oktubre. Good news naman sa mga motorista at tsuper, magkakaroon ng malakihang bawas presyo sa petrolyo. Simula bukas o mamaya, araw ng Martes, nasa 3 pesos and mahigit ang magiging tapya sa kada litro ng gasolina. 3 piso rin sa kada litro ng kerosene, habang 2 pesos and 45 centavos naman ang magiging bawas sa kada litro ng diesel. Itinuturong dahilan ang mataas na interest rates ng Amerika at iba pang bansa sa Europa. Kaugnay niyan, hindi nakikita ng Department of Energy na magkakaroon ng direktang epekto ang sigalot sa Israel sa presyo ng krudo sa Pilipinas. Binigyang diin ni Oil Management Bureau Director Rino Abad na hindi kasi Israel ang main supplier ng krudo ng Pinas. Gayunpaman, sinigurado ng ahensya na patuloy nitong aantabayanan ngayong linggo kung magtataas ba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Babantayan mo natin yung international trading price kasi kung titingnan mo, ang layo naman ng Middle East at saka Israel at Hamas, limitado lang naman yan. Wala namang actual pa yan na effect dun sa oil supply, pero mag-i-speculate most likely ang price. Kaya ayoko nang dumagdag dun sa speculation na yun.
Kailangan ko na lang bantayan siguro ano magiging mid of Blood Singapore ngayong araw hanggang Friday. Sa iba pang balita, nakapagtala na ng kauna-unahang kaso ng African Swine Fever sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor, naitala ang kaso ng ASF sa barangay ng Dangay at Bagumbayan sa bayan ng Rojas. Kaya naman agad na ipinagutos ng opisyal ang agarang pagpapatest ng samples ng 5 pang barangay mula sa Rojas at isa pa mula sa Mansalay upang masigurong ligtas at hindi na kumalat pa naturang sakit. Ipinagbabawal munang maglabas ng baboy sa mga port of areas ng lalawigan. Bilang tugon naman, nananawagan na rin si Dolor sa sangguniang panlalawigan na magdeklara na ng state of calamity sa mga apektadong lugar. Mga ka-A to Z at nasa Quezon City Hall Legislative Wing kung saan muling binigyang buhay sa pamamagitan ng mga Lego ang ilan sa mga kilalang obra ng Filipino national artist na si Fernando Amorsolo. Tampok sa exhibit ng Project Amorsolo ang Bayanihan, Early Traders at Dalagang Bukid gamit ang libo-libong Lego bricks. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte kasama ang Fernando Amorsolo Art Foundation at mga kinatawan ng Pinoy Log ang pagbubukas ng exhibit. Ito'y bilang bahagi ng ika-84 na anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Quezon at tribute na rin sa ika-51 anibersaryo ng pagkamatay ng tanyag na pintora. Sinimulan ang pagbuo ng mosaic noong pandemya at mahigit 1 taon bago tuluyang natapos. Magtatagal ang public viewing ng Project Amorsolo hanggang October 20. Susunod, DOJ suportado ang PPP para sa planong Super Maximum Security Compound. At pangarap na Olympics ni Pacquiao, buhay pa nga ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inamin ng Department of Justice na kinakailangan nila ng karagdagang pondo para labanan ng lumalalang cybercrime at scams sa bansa. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng DOJ, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kailangan magkaroon ng dagdag na pondo ang cybercrime unit ng ahensya at NBI para mapabilis ang paglutas sa isyu ng cybercrime. Dagdag nito, kinakailangan din nila ng bagong kagamitan at karagdagang tauhan sa naturang sektor. Bagay na sinang-ayunan naman ni Senator J.V. Ejercito dahil anya nakakaalarma na ang pagtaas ng cybercrime sa bansa. Sinabi rin nito na dapat magkaroon rin ng confidential at intelligence funds ang DOJ. Ang DOJ Cybercrime Office at ang NBI Cybercrime Office ay nangangailangan po talaga ng tulong. 20 people only. And actually, kung talagang susundan po natin, kung meron po tayong cybercrime prosecutors na specialized, we will be needing at least 200 people for this. Kasi ang krimen po ngayon, 90% po meron ng cybercrime content. May cyber content na po ang halos lahat ng krimen. I guess, Mr. Chair, these are the agencies that we have to, we really have to put confidential funds, confidential intel funds. Kasi nga, as I mentioned, this is the new crime that we are facing right now. Samantala, kinokonsidera ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang public-private partnership para yan sa pagtatayo ng Super Maximum Security Jail Facility. Bagay na suportado rin ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang Jr. Sa pamamagitan niya nito, mapipigilang maulit ang mga insidente ng pagtakas ng mga bilanggo kapag nailipat na ang mga ito sa pasilidad. We'll do our best and I promise you na wala na pong tatakas. In as much as we are really closing down the New Bilibid prison by 2028, hopefully matransfer na po silang lahat to a better place but not in Muntinlupa. Meron ho kaming pinag-aaralan na PPP projects sa Supermax sapagkat kanina ho binanggit ko nga kay Senator Angara nung pre-meeting namin, pre-conference. Yung ang mahalaga ko kasi sa Supermax, wala akong makikialam masyado.
And probably the PPP project is the best way to do it. Ikinalulugod ni dating senador at pambansang kamao Manny Pacquiao ang ginawang pag-apela ng Philippine Olympic Committee sa International Olympic Committee para sumali sa 2024 Paris Olympics. Naniniwala kasi si Pacquiao na hindi hadlang ang edad para matupad ang kanyang hangarin na makasali sa Summer Games. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, posibleng ilagay sa universality rule si Pacquiao dahil sa kanyang edad. Ngunit limitado lamang ang pinapayagang makapasok dito. Gayunpaman, kumpiyansa ito na papayagang makalaro si Pacman sa naturang torneo. Sa aming pagbabalik, ang pasilip sa kapanapanabik na horror movie na Malyari ni Piolo Pascual. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kakaibang kilabot ang handog ng hunk star na si Piolo Pascual sa kanyang bagong pelikula na Malyari. At Baron Geisler itinanghal na Asia's Best Actor sa Thailand. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nakakakilabot, ngunit kapanapanabik ang mga pasilip sa inaabangang pelikula ni Piolo Pascual na Malyari. Kaya naman trending agad ang teaser ng naturang project. Nakasali sa 14 na pelikulang pinagpipili ang makapasok sa Magic 8 lineup ng Metro Manila Film Festival sa Disyembre. Ang Malyari ay isang horror film na nakasentro sa buhay ng tinaguriang first Filipino serial killer na si Father Juan Severino Malyari mula sa Pampanga. Malaking hamon nga para kay Papa P ang pelikula dahil sa 3 karakter na gagampanan sa magkakaibang panahon sa kwento. Makakasama dito sina Janela Salvador, Elis Hoson, JC Santos at former beauty queen na si Miss Gloria Diaz. Samantala, wagi ang kapamilya actor na si Baron Geisler sa katatapos lang na Thailand International Leadership Award 2023. Si Baron ang itinanghal na Asia's Best Actor para sa mahusay niyang pagbida at pagganap sa Netflix movie na Dollhouse. Kasama rin sa nakakuha ng parangal ang direktor na si David Chua bilang Asia's Man of Excellence in Entertainment Production Award of the Year na siya ring tumanggap ng award para kay Baron na hindi nakadalos sa awards night. Super abala nga si Baron sa kanyang pagbabalik industriya dahil sa sunod-sunod na proyekto. Kabilang ang bagong pelikula na Moro the Movie kasama ang heartthrob na si Piolo Pascual. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa mga estudyante dyan, isa ba kayo sa mahilig mag-over the bakod o mga tumatakas palabas na ng school kahit hindi pa tapos ang klase at iwas na iwas sa mga dagdag na aktibidad? Ilang pilyong estudyante nahuli kam sa animoy Spider-Man na umaakyat sana sa bakuran ng eskwelahan nang biglang abutan ng pagdarasal. Panoorin. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Papasok ba yun? Palabas ng school. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang lecturer, philosopher at poet na si Ralph Emerson. Ayon kay Emerson, hindi makakamit ang kapayapaan sa karahasan. Maabot lamang ito sa pamamagitan ng pagsusumikap na magkaunawaan.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!